us out. But you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila. But you, Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam? Eh anong alam mo? Ayon kay Faeldon, ilang araw pa lamang siyang nakaupo sa customs, sunod-sunod na ang nakikita nilang mga irregular na transaksyon sa kumpanyang Buongiorno Trading. Base sa mga dokumento ng Bureau of Customs, ang Buongiorno ay nag-i-import ng computer parts at nag-iisang pag-aari ni Florencio del Rosario na may capital na 20,000 pesos. Pero noong July 12, 13 at 15 noong nakaraang taon, lumabas na nag-import ito hindi ng computer parts, kung hindi semento. Ang deklarasyon niya ay less than 50% ng tamang deklarasyon ng taripa. July 13, that is my 13th day in office. At nirekomenda niya na i-alert another shipment of isang barko na naman, semento. Okay? Ang violation, ganun din. Smuggling. Ang cost niya, ang volume nito is 5,202 metric tons. Ang cost niya is 29,900,000. The same violation. Ipinakita rin sa isang sulat ng Buongiorno sa DTI na ang managing director nito ay isang Panfilo Lacson Jr. Ang activity ni Panfilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Panfilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Sinubukan pa umano ni Pampi na magbayad sa customs pero sa maling paraan. Nagdala ng pera doon at sasabihin niya doon sa staff ko na sa inyo na po ako magbabayad at pinakita niyo yung dala niyang pera. Ano po ang ibig sabihin yan? Matagal na po siyang importer. Bihasa na po siyang importer. Is he trying to bribe my staff? He has to explain that also. Itinanggi rin ni Faeldon na nakatanggap siya ng 100 million bilang welcome tara at para patunayang hindi siya mayaman, ipinasilip niya sa media ang kanyang tahanan. Ayon kay Faeldon, ang bahay na ito ay ang kanyang kaisa-isang bahay na inutang pa sa GSIS na may balanse pang nasa 500,000 pesos. Low-cost housing ito, hindi ito masyadong magarbo, katunayan, sira-sira na nga ang bubong na ito. Wala rin daw siyang sasakyan na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi naman naiwasan ni Faeldon na maiyak dahil sa naging paratang ng senador. See, I'm crying again. Why? Because I pity the families that they have destroyed. Tao po yan. Hindi po sila hayop. Ayaw pang magbanggit ng ibang pangalan si Faeldon pero sabi niya, maraming mga politiko ang sangkot din sa smuggling sa customs. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Alright, reaction. TVBase nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Ako po mga kareaksyon. Si Ping Lacson, ako. Para yatang mayroong bagong pasabog na lalabas sa susunod na mga araw. Yung anak daw ni Ping Lacson, supplier ng simento ng mga diskaya. Nako, yan daw ang itatanong. Kung yung anak ni Lacson na nagkaroon po ng malupit na kontrobersiya noong panahon po ng Pangulong Duterte, yung Buongiorno Trading, nako mga kareaksyon. Ito po si Panfilo Lacson nahuli po sa kanyang bibig. Sabi niya, hindi niya kilala yung mga diskaya. Nagsisinungaling po itong si Panfilo Lacson, mga kareaksyon. Nagsisinungaling. Ito, pakinggan po natin. Kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nang hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Narinig po ninyo. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nang hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Narinig po ninyo, hindi raw kilala ang mga diskaya at ngayon lang nagsulputan, mga kareaksyon. Medyo malupit-lupit po itong pag-uusapan natin ngayon, mga kareaksyon. At hintayin po ninyo si Senator Marcoleta, meron po siyang bagong pasabog na pinagtatakpan po si Tambaluslos ni Pinky Lacson. Ako, ito po, ano po sabi niya? Ano sabi niya, mga kareaksyon? Ngayon lang
Wala ho tayo Teka lang, tama na. Ngayon lang. Ano po, ngayon lang? Kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2020. Oh, sabi niya na mayagpag ang mga diskaya 2016 to 2022. Sinabi po yan ni Ping, nadulas. Sir, senador po kayo nang hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Oh, di ba? Ngayon lang nagsulputan. Pero sinabi niya na mayagpag ang mga diskaya noong 2016 to 2022. Tapos biglang bawi, biglang kambyo. Pero meron po tayong bagong video na magpapatunay. Ayan, okay, ayan Hindi mo kilala ang mga diskaya Sino ka? Si Pampi ka, di ba? Lacson, ano to? Ayan hindi niya kilala yung mga diskaya. Pinagtatawanan siya ni Senador Marcoleta. Ano to? Ano yan? Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nang hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Hindi raw kilala si Diskaya. Ngayon lang nagsulputan. Really? Really? Viral sa social media ang lumang post ni Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Diskaya at ilang staff ng mga Diskaya. Ang nasabing post ay noong July 2, 2022 kung saan nilakipan nito ng caption na it was indeed an honor and privilege to have served our country with them. I hope I fed them well with honesty. To serve our country with them. Hoy, Papilong! Walang yaka, sinungaling ka! Sinabi mo, hindi mo kilala yung mga Diskaya. Bakit ito, July 2, 2022, di umano, ayan Sabi niya, hindi niya kilala. Ano sabi niya? Nakapost pa yan sa kanyang old account Social media ang lumang post ni Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Diskaya at ilang staff ng mga Diskaya. Ang nasabing post ay noong July 2, 2022 kung saan nilakipan nito ng caption na it was indeed an honor and privilege to have served our country with them. I hope I fed them well with honesty and integrity in public service. O diba? With them. Talaga mga kareaksyon, ginagago yata tayo ni Pinky Meron po tayong bagong huwag kayong mag-alala, meron tayong video kay Pinky. Ginagago yata ang taong bayan ni Pinky Lacson Pinky, ginagago mo yata yung taong bayan. Sinabi mo, hindi mo kilala yung mga Diskaya. Tapos meron kang post na ganito, ayan Sa social media ang lumang post ni Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Diskaya at ilang staff ng mga Diskaya. Ang nasabing post ay noong July 2, 2022 kung saan nilakipan nito ng caption na it was indeed an honor and privilege to have served our country with them. With them! Ako mga reaksyon! I hope I fed them well with honesty and integrity in public service. Diba? Malupit. Ito si Pampi. Kaya pala, gigil na gigil. Gigil na gigil po siya na maging Blue Ribbon Committee dahil involved ang mga Diskaya. Ngayon lang daw nagsulputan ng mga Diskaya. Ayan Kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nang hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Inisa-isa at idinetalye ni Senator Panfilo. Ito na! Ready na ba kayo? Ready na kayo? Hoy, Pampilo Lacson, sino supplier ng semento ni Diskaya? Tanong lang. Sino ang supplier ng semento ni Diskaya? Yung ba anak mo, yung Buongiorno Trading? Walang lihim na hindi mabubunyag, Pampi. Tanong lang, sino supplier ng semento ng mga Diskaya? Inisa-isa at idinetalye ni Senator Panfilo Lacson sa Senado kahapon ang umano'y mga anomalya sa Bureau of Customs. Itinuturo ng senador si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang umano'y numero 1 na kinabang sa TARA system. Faeldon said, and I quote, "The appointment of the officers in charge in the probe was just December or January, so for the first 6 months, I was working alone. Boo-hoo!
Tell that to the Marines, Mr. Paildon, but not to this institution. Agad bumuelta si Paildon at inakusahan ang anak ng senador sa smuggling ng semento na nagkakahalaga ng bilyong piso. Sabi ni Paildon, ito ang dahilan kung bakit iniuugnay siya at ang kanyang team ni Lacson sa katiwalaan sa BOC. Ito ka! Ito ang pamilya mo! Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. Kaya July 18, 2016, naglabas na ng alert order form si Paildon laban sa Bongiorno dahil sa posibleng undervaluation at posibleng misclassification. Naulit pa ito noong October 2016 kung saan nagsmuggle pa umano ang Bongiorno ng sementong may halagang 24 million pesos. In just four lang, makita natin consistently si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng pekeng dokumento. Pero ayon kay Paildon, hindi lamang 4 na beses nakapagpasok ng barko si Pampi. Pinacheck ko sa system namin ngayon. Since I assume office, 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Ito yung smuggling na ginagawa nila. By the billions po. Magkano bang binayaran yung taripa? Magkano bang binayaran yung tax? Dahil ang dami yung simentong dinala sa bayan. Now, kung di magtugma yan, by the hundreds of million, smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo... Kaya hinahamon niya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan din ang kaso ni Lacson. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Kayo po ang humusga mga ka-reaction kung si Paildon ay corrupt. Nakita po ninyo yung bahay niya, pero tinira siya ni Lacson. Ako, tinira siya ni Lacson nung nasa custom siya. Ngayon pala, kaya tinitira ni Kololo Baleleng. Kaya pala tinitira ni Kuratong Baleleng, itong si Paildon, ay dahil yung anak pala ni Pampi ay sangkot. Nako, mga ka-reaksyon, di umano, sangkot sa legal smuggling ng semento. At ito pa po, nakakabahala mga ka-reaksyon. Ang nakakabahala dyan, baka ang anak ni Pampilo Lacson ay supplier ng semento ng mga diskaya magsimula pa po noong unang panahon. Ako mga ka-reaksyon, yan po ang aabangan natin sa Blue Ribbon Committee. Walang yaka, Pampi. Ginago mo si Paildon, napakahirap lang pala niya. Napakahirap na tao lang pala ni Paildon. Ayan po. See, I'm crying again. You know? Why? Because I pity the families that they have destroyed. Tao po yan. Hindi po sila hayop. Ayaw pang magbanggit ng ibang pangalan si Paildon. Low-cost housing ito, hindi to masyadong magarbo. Katunayan, sira-sira na nga ang bubong na ito. Wala rin daw siyang sasakyan na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi naman naiwasan ni Paildon na maiyak dahil sa naging paratang ng senador. See, I'm crying again. Why? Because I pity the families that they have destroyed. Tao po yan. Hindi po sila hayop. Ayaw pang magbanggit ng ibang pangalan si Paildon pero sabi niya maraming mga politiko ang sangkot din sa smuggling sa customs. Kaya hinahamon niya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan din ang kaso ni Lacson. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Ang baho pala ng tinatagong baho ni Lacson. Binanatan niya si Paildon mga ka-reaksyon nung panahon po ng Pangulong Duterte. Dahil ang anak ni Lacson ay sangkot sa illegal smuggling. Smuggling nga, wala naman legal smuggling. Sa smuggling ng semento, nako! Ang mahirap po, matanong si Lacson yan, nako mga ka-reaksyon, ayan o. Pinaimbestigahan ni Cavite Representative Kiko Barsaga ang isang larawan na nagpapakita ng umano'y pribadong pagpupulong ni Senator Ping Lacson at ng pamilya Diskaya. Paliwanag naman ni Lacson, kuha ng larawan noon pang huling linggo ng Abril bago matapos ang campaign period para sa 2025 midterm election. Dinala raw ng campaign supporter na si Fred Villaroman ang anak ng mga Diskaya sa kanyang opisina sa Taguig para imbitahan siya sa isang rally sa Davao na kanyang tinanggihan. I did not know the Diskayas and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met them. That meeting took around 15 to 20 minutes but not before the group photo was taken. Dagdag ni Senator Lacson. Ako,
Paano daw yung yung 2022 ngayon, mga kareaksyon, no? Bakit ngayon lang nilabas? Bakit hindi lalabas? Pati yung anak mo, tatanungin yan. Pati yung anak mo, tatanungin kung supplier siya ng simento ng mga diskaya. Makakalkal na naman yung anak mong di umano smuggler ng semento. Ay, nagmamalinis-malinis itong si Ping. Nako, Ping. Lumilitaw na ang baho mo, Ping. Ikaw pala ang bumanat kay Paeldo na. Mga kareaksyon, nakakadiri. Di mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapos? Ito dako naman po tayo kaya Senator Rodante Marcoleta, kanina lang po ito mga kareaksyon, na kung saan mga kareaksyon ang cover up daw. Ang cover up na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Nako, Ping! Pakinggan mo itong si Senator Marcoleta. Ito na! Nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran. Ibig mo ba sabihin, lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay, yung kaukulang paggalang pa. Pagtakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Update po dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo, nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigation po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas Opo. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang firma. Biktima nga siya rito Malay naman niya kung sino yung pumirma dun sa nagpunta yung tao.
Opo. At hindi naman po... Firma na yun eh. Firma nung nagnotaryo. Opo, yun nga eh. O, baga, doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator dahil nga daw may keso... Doon nga napupunta eh. Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila, iimbitahan. Minsan naman, hindi. So, bahala sila kung ano kanilang magiging decision dyan. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Aming nabanggit naman ng congressman, ayun saan yun. Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonektan niya si Zaldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis Opo, Senator. At meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? Ni-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, kukunin niya bigla. Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinanatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, imik. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan. Opo. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay yung kaukulang paggalang pa pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan?
Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo haharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya? Opo. Dili. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, pwede daw baluktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede ho bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang maimbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? Paano mo babaluktutin yun? Kortesiya yun eh. Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, kortesiya yon. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang sila, ang gusto nila, baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang hinahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Opo. Senator, may pahayag po si Senator Ping Lacson. Ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po ninyo dito, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang, bago lang si partner Admar. Kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun eh. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Kala ko ba independent yun? Paano mo susukatin ng independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano ko ang matutukoy doon? Yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department
Paano magiging independent yun? Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? O paano magiging independent yun? Opo. At saka pabor ho ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Nasa kanila yun. Senador, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, Admar, bilisan natin kasi pababa na ako. Opo. Sir, sakali pong magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Guteza at tatalakayin nyo rin pa rin po ba yung paglilinaw doon sa kanyang naging testimonya? Kasi ito yung lumalabas ngayon sa social media, kini-question yung kanyang kredibilidad, bagamat mas mabigat na siya mismo ang humarap doon, sinumpaan niya, nanumpa siya dyan sa Senado sa kanyang mga salaysay po, Senador. Hindi kredibilidad ang kino-question nila. Ang kino-question nila, yung notaryo. Walang kinalaman ng notaryo doon sa kanyang ipinahayag doon. Credible si Guteza. Opo. Isa na lamang po, Senador. Ito pong, meron pong nabanggit sa report na yung mga diskaya nag-tell all daw sa ICI. Possible na mga hindi niya nabanggit dyan sa Senado. So marapat po ba na talagang magsabi din siya sa Senado kung ano man na ito? Kasi parang dyan sa ICI, doon na babanggit sa Senado, ngayon, hindi pa nga natin alam kung magpapatuloy pa ang investigasyon po, Senador. Hindi ko alam yun kung may sasabihin pa sila. Ito mga kareaksyon Itong sa Pampilo Lacson, sinabihan po, pinaringan po siya ni Senator Marcoleta. Akala mo talaga righteous. Kayo na po ang bahalang umusga at magkomento sa comment section. At muli, maraming salamat sa pagsama niyo sa ating napagandang reaction video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Syukran. God bless you all. Duterte! Duterte! Duterte!